Para po sa talatang batayan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon, atin pong pakinggan ang nasusulat sa aklat ng Ebreyo, Kabanatang 10, talatang 38 at 39. Ebreyo, Kabanatang 10, talatang 38 at 39. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa isang mabiyayang sandali na iyong pinagkaloob sa amin, upang minsan pa kami makatayo sa iyong harapan at makatagpo ka namin sa dakong ito. Ang dalangin po namin ay pagindapatin mo ang sandaling ito, kasihan mo ng iyong Espiritu, upang sa gayon, sa paglukob ng iyong presensya, maranasan namin na ikaw ang siyang naririto sa aming kalagitnaan. At higit pa, matanggap namin ang dagdag na basbas ng iyong pagpapala, lalo na sa pakikinig ng iyong salita. Yamang ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. At ito po ang aming dalangin na pinamamagitan namin kay Kristo Jesus, naming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Muli kong babasahin ang bahagi ng kasulatan na siyang magiging talatang batayan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon sa atin sa sandaling ito. Ebreyo, Kabanatang 10, talatang 38 at 39. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Napakahalaga ng paalala sa talatang batayan at kung paano ang ating magiging aralin na pagkain sa sandaling ito ay pinamagatang pasulong, hindi paurong, kaligtasan o kapahamakan. Kung narin yung ating pasulong, hindi paurong, kaligtasan o kapahamakan. Sa aklat ng Ebreyo, kung bakit ito ay napakakaiba, ay sapagkat sa aklat na ito ay ipinatatalastas at mamamalas ang kadakilaan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas, na siya'y dakila sa lahat. Lalo na dito sa Kabanatang 10 na siyang ating ngayong talakayin, ang mahalagang paksang pinag-uusapan dito ay may kinalaman sa sakripisyo ni Kristo. Christ's sacrifice. Gagamitin ko ang salitang sakripisyo. Bagamat ang katumbas nito ay ang pag-aalay ng buhay, ang pagbububo ng dugo
ni Kristo Jesus. Subalit, naniniwala akong mas magkakaunawaan tayo kung ang gagamitin nating salita ay sakripisyo. Sakripisyo ni Kristo. Yung salitang sakripisyo sa wikang Grego ay tousia. At alam natin kapag pinag-uusapan ng isang sakripisyo, kaagad nang gumuguhit sa ating pag-iisip kung gaano ang pagpapakasakit, gaano ang pagpapakahirap, gaano ang pagbabata, at isang selang usapin kapag ka ang sakripisyo ni Kristo ang pag-uusapan. Sa ating mga mananampalatayang Kristiyano, napakahalaga ng paksang sakripisyo ni Kristo. Yung kanyang pag-aalay ng buhay at pagbububo ng kanyang dugo. Para sa atin, ito'y sentro ng ating pagkilala at paniniwala kay Kristo Jesus na ating Panginoon, ang kanyang ginawang pag-aalay ng buhay at pagbububo ng dugo. Napakahalaga ng pag-aalala ng sakripisyo ni Kristo na kanyang ginawa. Kaya nga, meron tayong ginagawa na pagsasalo-salo sa dulang ng Panginoon, na alinsunod mismo sa atas ng Panginoon ay gawin sa pag-aalala sa Kanya. Kaya kung tutusin, minsan ay akin ang nabanggit kung merong isang pinakamahalagang bahagi ng isang pagkakatipon sa Panginoon ay ang alalahanin, palaging alalahanin, ang Kanyang ginawang pag-aalay ng buhay at pagpapatulo ng Kanyang dugo. Hindi natin maisasantabi ang halaga ng sakripisyo ni Kristo. Kaya itinuturing itong isang napakasagrado na bagay. Isang napakabanal na bagay sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya kung tutusin, hindi natin dapat kinakaligtaan o pabayaan ang saglit na ginagawa nating pakikibahagi sa dulang ng Panginoon, ang pakikisalo sa Kanyang dulang, ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, sapagkat inilalarawan nito ang mahalagang sakripisyo ni Kristo para sa atin. Hindi maaari na gawing baliwalahin ang ginawa na pagkukusa na pag-aalay ng buhay ni Kristo Jesus. Ang Yesus Kristos, ang Yeshua HaMashiach, ang Mesyas na tagapagligtas. Sa 1 Jes 17:18, ang sabi, Kanyang kusang ibinigay ang Kanyang buhay. At upang makita natin na hindi maaring baliwalahin o pagpawalang halaga ang Kanyang ginawa, alam ba ninyo na mayroon itong kaakibat na mabigat na kahatulan na kaparusahan? Maaaring hindi marami ang nakakalam ang baliwalahin, gawing baliwalahin, ang pagwalang halaga sa ginawang sakripisyo ni Kristo. Ang pagbibigay niya ng Kanyang buhay at pagbububo ng dugo. Kapag niwalang halaga ito, ang nagwawalang bahala o halaga ay merong kaakibat na parusa. Tingnan muna natin
Ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa ginawa na sakripisyo ni Kristo. Ang sakripisyo ni Kristo na mas maunawaan natin at inilalarawan ng paghihirap na ginawa niya para sa lahat. Itong ginawang sakripisyo ni Kristo, yung pag-aalay ng buhay o pagbububo ng dugo, mahalagang maunawaan natin na ito'y sapat at ganap. Minsan lamang at magpakailanman. Dito lamang sa aklat ng Hebreo, maulit na binabanggit ang sakripisyo ni Kristo. Hebreo 7:27, limbawa, ang sabi, ginawa niyang minsan magpakailanman. Ang paghahandog ng hain ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Hebreo 9:12, sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Hebreo 9:14, inihandog ang kanyang sarili na walang dungis. Hebreo 9:15, sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa katutubos ng mapagsalangsang. Hebreo 9:25, hindi rin naman kailangan ihandog na madalas pa ang kanyang sarili. Hebreo 9:26, upang alisin ang kasalanan sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Hebreo 9:28, si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan. Hebreo 10:12, siya na nakapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman. Hebreo 10:19, pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Makita ninyo, dito lamang sa Hebreo, sa aklat ng Hebreo, talagang mag-iit na binabanggit, paulit-ulit na binabanggit ang sakripisyo ni Kristo, ang pagbibigay ng kanyang buhay at ang pagbububo ng kanyang dugo. At kung titignan ninyo, kahit na sa ibang marami pang bahagi ng kasulatan, halimbawa, mapapansin ninyo sa Mateo 20:28, Marcos 10:45, Roma 3:2, 3:24 at 25, Roma 5:8-9, Galacia 1:4 at 4:15, Efeso 1:7, Efeso 5:2, Pilipos 2:8, Colosas 1:14, Unang Timoteo 2:26, Unang Pedro 3:18, Unang Juan 1:7, Unang Juan 2:2, Unang Juan 3:16 at Apokalipsis 1:5. Ilan lamang ito sa maraming talata na paulit-ulit na binabanggit at pinakikita kung gaano na mahalaga na mababasa ang sakripisyo ni Kristo. Hindi ko alam sa ating panahon kung binibigyan pa ng pansin o ng halaga ang ginawang pag-aalay ng buhay ni Kristo Jesus at maging ang pagbububo ng kanyang dugo. Nabanggit ko kung mapansin natin na dito lamang sa Hebreo, sa aklat na ito, magit na binabanggit ang dalawang bagay tungkol sa sakripisyo ni Kristo. Sa Ingles, yung the supremacy of Christ's sacrifice. Yung kadakilaan ng pag-aalay ng buhay ni Kristo at pagbububo ng kanyang dugo. At ikalawa, the sufficiency of Christ's sacrifice. Na sapat at ganap, minsan at magpakailan lamang na ginawa ang pag-aalay ng kanyang buhay at pagbubuo ng dugo, sapat na para sa kaligtasan. Napakahalagang paksa ang sakripisyo ni Kristo. Gaano ba katotoo na mahalaga ang ginawa na sakripisyo ni Kristo?
ang tanong sa bawat sa atin. Talaga ba na minamahalaga natin ang sakripisyo ni Kristo? Talaga bang hindi natin nakakalimutan? Talaga bang palagi pa nating inaalala? O kagaya ng kaugalian ng mga Pilipino tuwing Biyernes Santo lamang, muling lumilitaw ang kahalagaan ng sakripisyo ni Kristo. Subalit, mga kapatid, kung titingnan natin kung gaano kahalaga ang ginawa na sakripisyo ni Kristo, matingkad na inihayag dito sa Hebreo 10 at nagtalat ang batayan na hindi maari na gawing baliwalahin. Ulitin ko. Hindi maari na baliwalahin o pawalang halaga ang sakripisyo ni Kristo. Ang ginawa niyang kanyang pag-aalay ng buhay at pagbububo ng dugo. Upang maunawaan natin kung bakit mahalaga, talagang mahalaga, ang sakripisyo ni Kristo, sapagkat ang pawalang halaga ito ay may kaakibat na mabigat na kahatulan ng kaparusahan. Sa makatwid, maselang usapin, seryosong paksa ang sakripisyong ginawa ni Kristo. Hindi pwedeng isaintabi, hindi maaari na baliwalahin. Sapagkat may mabigat na kaakibat na kahatulan ng kaparusahan kapag ito'y niwalang halaga. Tignan natin ang sinabi ng kasulatan. Sa Hebreo 10, talatang 28-29, ganito ang ating mababasa. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Unawain niyo po mabuti. Ang magpawalang halaga, yung salitang magpawalang halaga rito sa kautusan ni Moses ay yung atetheo, na ibig sabihin ng lapastanganin o labagin ang kautusan ni Moses. Yung kautusan ni Moses, sa Hebreo, yan ang Torah Moshe, o yung Torah. Sa Exodo 24:4, 34 hanggang 27, Levitico 26:47 ay salita ng Panginoon yan. Mga kautosang ginawa ng Panginoon sa kanyang sarili at sa mga anak ni Israel. Tinatawag lang kautosan ni Moses, pero salita ng Panginoon at kautosan ng Diyos na ibinigay sa pamagitan ni Moses ng Diyos para sa Israel. Ang sabi dito, at mapapansin ninyo nakasulat yan sa Deuteronomio 13:2 hanggang 10. Deuteronomio 17:2 hanggang 17, ang sabi, sa patutuo ng 2 o 3 saksi. Kung may makapagpapatutuo ng 2 o 3 saksi, na niwawalang halaga, o ateteo sa Grego, ang ginamit, na nilalapastangan, nilalabag ang kautusan ni Moses, ang sabi ay mamamatay na walang awa. Without mercy. Walang awang papatayin. Babatuin at papatayin. Pag masumpungan ng isa ay lumalabag, lumalapastangan, o niwawalang halaga ang kautusan ni Moses, ang salita ng Diyos at ang kanyang kautusan, babatuhin, papatayin, walang awa.
Doon pa lamang sa paglalarawang yun, makita ninyo, mabigat na parusa na yun. Hindi po ba? Yung hindi kahabagan, hindi kaawan, babatuhin at papatayin ang nagwawalang bahala sa kautusan ni Moses, ang mga salita ng Panginoon at kanyang kautusan. Dinagdag. Anong dinagdag? Hebreo 10:28-29. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moses sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Talatang 29, pansinin ninyo na mabuti. Gaano kayang higpit na parusa? May mas mahigpit pa palang parusa. Kung yung parusa sa magwawalang bahala sa kautusan ni Moses, ang salita ng Diyos, ang kanyang kautusan, mabigat ng parusa, ang babatuhin at papatayin walang awa, pero idinugtog, gaano pa kayang higpit na parusa? Meron pa bang mas mahigpit na parusa doon sa kamatayan na yon? Ang sabi, gaano kayang higpit na parusa sa kalan ninyo ang ihahatol na nawukol, kanino? Sa yumuyurak sa anak ng Diyos at umaaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umaalipusta sa espiritu ng biyaya. Kung titimbangin ninyo, para mailarawang at maunawaan sa ating isipan, kung yun daw ateteo, pag walang bahala sa kautusan ni Moses, ay pinagutos na papatayin walang awa. Binabato yan hanggang mamatay. Mabigat ng parusa yun. Subalit mas mabigat pang parusa, may mas mabigat pang parusa. Hindi ko, ang hirap pong abutin ang ating dokang isipan, ano pa ba mas mabigat na parusa sa kamatayan? Pero ang sabi, gaano pa ang higpit ng parusa? May mas mahigpit pang parusa doon sa kamatayan inihahatol, doon sa mga nagwawalang bahala sa kautusan ni Moses, na ang mas mahigpit, mas mabigat na igagawad na parusa, ang tawag diyan sa salitang Grego ay sumpa at parusa. Yung timoria, yung sumpa at parusa na mas mabigat pa ay ito. Ang ihahatol sa nawukol, kanino? Ang mas mabigat ay ginagawad na parusa, sumpa at parusa. Sa yumuyura sa anak ng Diyos, si Kristo Jesus. At nagtuturing ng kanyang dugo ay hindi banal at umaalipusta sa espiritu ng biyaya. Tingnan natin mabuti ito. Ibig sabihin ng talatang ito. Mabigat ang igagawad na sumpa o parusa, yung timoria sa wikang Grego, doon sa yumuyurak, yung salitang yumuyurak, galing sa Grego na katapateo, yung yurakan, tapakan, ni walang halaga, pagtakwil, pagtaksil. Yun ang kahulugan ng katapateo. Yun daw yumuyurak, tinatapakan, di ba may, kahit na sa Biblia, makakabasa kayong talata kapag ka niyuyurak. Di ba minsan ang Panginoon sabi, pag hindi kayo tinanggap, ipispis ninyo yung panyapa. Yeah? Sa lumang tipan, meron din nung panggang sako ngay sinabing ipinatong. Ibig sabihin, walang halaga yung bagay na yon. Ang asin, ninalimbawa ng Panginoon, pag wala ng alat, ang sabi niya, wala ng silbi, wala ng halaga, tinatapak-tapakan na lang ng tao yan.
Ibig sabihin, wala. Ibig sabihin yung tumatapak kay Kristo, yung yumuyura, yung nagpapawalang halaga kay Kristo. Marami sa panahon natin, sinasaintabi si Kristo. Kung hindi naman nila sinasaintabi, ibinababa nila si Kristo. Minamalit si Kristo na parang walang halaga. Sa bagay, ang sabi ng kasulatan, maging mga Hudyo, naging bato siyang parang sa lansangan na walang halaga, na hindi nila namalayan yung batong yon ay tinakwil. Yung batong yon ay hindi nila tinanggap ang magiging panulok. Ibig sabihin, yung si Kristo na parang batong itinapon at hindi mahalaga sa sino man, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Sa katunayan, titignan ninyo itong anak ng Diyos na sinasabi, na si Kristo Jesus. Hindi ba sinasabi yan sa Mateo 3:17, Marcos 9:7, Lucas 9:35? Anong sabi yan? Ito ang sinisinta kong anak. This is my beloved. Etimeos, na ibig sabihin, itong mas kalugod-lugod sa akin, sabi ng Diyos. Itong pinakadakila sa akin. Itong pinakamahalaga sa akin. Itong pinakasisinta ko. Siyang inyong pakinggan, ang sabi. Meron niyo, ang Diyos na nagutos roon. Kaya ako minsan, nakakalungkot na bagamat kinikilala nila ang Diyos Ama, pero itong anak, si Kristo, tinatapakan, niyuyurakan, niwawalang halaga. At ito'y sinasabi ng kasulatan, kung mahigpit ng parusa, ang lapastangan ni labagin ang kautusan ni Moses, na ang kakibat na kaparusahan ay kamatayan, pero ang yurakan, tapakan si Kristo, mas higit na higpit ang sumpa at parusa, ang timorya. Nauukol doon sa yumuyurak, tumatapak kay Kristo. Kaya tayong mga mananampalatayang Kristiyano, napakahalaga ni Kristo. Ang sabi ng unang Pedro, Kabanatang 2, 4 hanggang 7, sa mga di mananampalataya, siya'y parang batong itinakwil. Ngunit sa inyo na mga mananampalataya, si Kristo ay mahalaga, precious. Time sa wikang Grego, ibig sabihin, siya para sa ating mga Kristiyano, si Kristo ang dakila, ang mahalaga. Sa unang banda, hindi tayo Kristiyano kung wala si Kristo. Sa unang banda, wala tayong pananampalatayang Kristiyano kung wala si Kristo. Si Kristo ay napakahalaga. Isipin nyo, ang sabi dyan sa unang Pedro 2, 4 hanggang 7, sa Diyos mismo, si Kristo ay etimeos, pinakamalaga sa Diyos. Kung sa Diyos pinakamalaga si Kristo, bakit sa tao niwawalang halaga si Kristo? Nakita ninyo? Sa di mananampalataya, hindi mahalaga si Kristo. May naisasantabi nila si Kristo. Walang bahagi si Kristo sa buhay nila. Ngunit sa mga mananampalataya, napakahalaga ni Kristo Jesus. Ang Jesus Christus, ang Yeshua Mashiach, ang Mesyas na tagapagligtas. Kaya, dito pa lamang, binibigyan tayo ng matimtimang pag-iisip upang pagkukulan natin sa ating sarili, gaano ba kahalaga si Kristo Jesus at ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pag-aalay ng buhay, ang pagbububo ng kanyang dugo.
Hindi tayo totoong Kristiyano kung walang halaga sa atin si Kristo. Ang sabi, yung nagwawalang bahala, halaga, katapateo, yurakan, tapakan, nagwawalang halaga. Tinignan po ang ibang kahulugan ng katapateo sa Grego, ang ibig sabihin yung pagtakwil at pagtaksil. Ibig sabihin ng dalawang salitang pagtakwil at pagtaksil, yung hindi mananampalataya, dahil hindi mahalaga si Kristo, itinatakwil nila, tinatanggihan nila si Kristo. Hindi nila tinatanggap si Kristo, hindi nila kinikilala sa buhay nila. Pagtatakwil yon, katapateo. Sa mananampalataya naman, kung totoong mahalaga si Kristo, hindi mo itatakwil o hindi ka magtataksil. Ibig sabihin, hindi mo siya iiwanan. Hindi mo siya tatalikdan. Masusubok ang isang tao, mananampalataya at di mananampalataya, kung ano ang kanyang pagturing kay Kristo Jesus. Sa di mananampalataya, hindi siya mahalaga, itinatakwil siya. Sa mananampalataya, kung tunay na siya'y mahalaga, hindi mo siya pagtataksilan. Hindi ka magtataksil, hindi mo siya iiwanan, hindi mo siya tatalikdan. Ang sabi ng talatang pinag-uusapan natin, Just 28 at 29 ng Hebreo. Mas mabigat na kaakibat na sumpa o parusa. Yung timoria sa Grego, ang iniuukol doon sa yumuyurak, tumatapak o nagwawalang halaga kay Kristo Jesus. Yun ang una. Ikalawa, na umaaring di banal sa dugo ng tipan. Ibig sabihin nito, maging ang turing nila sa dugo ni Kristo, yung dugo niyang ibinubo, ay di banal, na ibig sabihin, pangkaraniwan lang, koinos sa wikang Grego. Maalala ninyo na ang pagbububo ng dugo sa unang tipan at ikalawang tipan ay kinakailangan. Sapagkat kung walang pagbubuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Sabi dito sa Hebreo. Ang tingin nila, turing sa dugo ni Kristo ay parang pangkaraniwan lamang. Parang katulad lamang ng dugo ng mga inihahandog na hayop. Ngunit kung titignan ninyo, mag-iit na binabanggit sa Biblia na ang dugo ni Kristo ay mahal at banal. Unang Pedro 1:18 at 19, sinasabi riyan na kayo'y tinubos hindi sa mga bagay na nasisira na ginto at pilak, kundi ng mahal na dugo ni Kristo. The precious blood of Christ. At banal siya sapagkat ito lamang ang dugo, at yan mapag-uusapan natin maya-maya, ito lamang ang tanging dugo, ang sariling dugo ni Kristo, ang makapagtutubos ng kasalanan at wala ng iba pa. Yung dugo ng hayop, inahandog na hayop noong unang panahon, ang sabi din dyan sa Hebreo 10, hindi maari na makapaglilinis ng kasalanan. Pansamantala lamang naging paraan yon upang ang kanilang kasalanan ay matakpan. Tignan natin maya-maya yan.
Paliliwanag ko pa ng mas paikit. Upang wag muna tayong malayo, tingnan ninyo rito, napakalaga nito sa ating pananampalatayang Kristiyano na hindi maari na baliwalahin, hindi maari na ibaba, maliitin, yurakan, tapakan si Kristo Jesus. Kalawa, ang ariing di banal ang kanyang dugo. At ikatlo, ang sabi, yaong umaalipusta sa espiritu ng biyaya. Anong ibig sabihin ng umaalipusta sa espiritu? Yung ginamit na salita sa Grego ay enobriso. Mas maintindihan nyo yung salitang insulto. Insulto. Ang ibig sabihin nito, tingnan nyo, ano sabi ba sa Efeso 2:8 hanggang 9? Ang sabi, sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Kaloob ng Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ngayon, sinasabi rito, kung inaalipusta mo yung paraang ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, na yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos, kaloob niya na nakay Kristo Jesus, kapag ka ito ay inaalipusta, iniinsulto mo ang Espiritu. Hindi ba? Parang sa isang kaloob. May ipinagkakaloob ka. May binibigyan ka. Hindi ba naiinsulto kayo kung hindi nyo tatanggapin ng binibigyan ninyo? Parang ganitong sinasabi rito. Ha? Yung biyaya ng Diyos, yung kanyang kaloob ng kaligtasan, si Kristo ang binigay. Ito ang biyaya ng kaligtasan. Kapag ito ay iyong hindi tatanggapin. Ito'y tatanggihan, enobriso, iniinsulto mo ang Espiritu. Hindi po ba mabigat yun? Kaya ang sabi, kung balikdan natin, kung mabigat na ang parusa, at parusa ito ng kamatayan, sa magwalang bahala sa kautusan ni Moses, sa salita ng Diyos, sa kanyang kautusan na binigay sa Israel, mabigat ng parusa ang kamatayan. Mas mabigat pa doon sa parusa ng kamatayan, ang igagawad doon sa yumuyurak, nagwawalang bahala kay Kristo, nagwawalang halaga kay Kristo, pati ang kanyang dugo na ibinubo para sa kasalanan at kapatawaran ay tinuturing mong walang silbi, walang halaga, walang kwenta, pati ang Espiritu, iniinsulto mo. Hindi po ba ang ibig sabihin ng enobriso pa, yung pag-insulto sa Espiritu, ang ibig sabihin pa niyan ay sa wikang Grego, ang enobriso ay nangangahulugang pagdusta, pag-alimura, pagpapahiya, pagwalang bahala, panlalait, pangliliit, panginsulto sa Espiritu. Kaya nakita nyo, napakahalagang paksa ang pinag-uusapan natin, sakripisyo ni Kristo.
gaano katotoo pa sa buhay natin bilang mananampalatayang Kristiyano na inaalala natin palagi ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa atin. Gaano pa katotoo na binibigyan natin ng kahalagaan sa atin ang pag-aalay ng buhay, ang pagbububo ng dugo ni Kristo. Kaya minsan, bagamat hindi rin naman gaanong tama, sinabi ko, kung meron kayong dapat hindi kaligtaan, ay ang pagsasalo-salo sa dulang ng Panginoon, ang pakihibagi sa kanyang dulang, ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, sapagkat sa komunyon, sa sandaling iyon, tinutupad natin ng kanyang bilin na nagsasabing, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kung mahalaga sa atin si Kristo, Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas. At kung mahalaga sa atin at hindi natin niwawalang halaga ang kanyang sakripisyo, yung kanyang pag-aalay ng buhay, ang pagbububo ng dugo, sabi ko, kung mayroon tayong hindi dapat kaligtaan, yung pagsasalo-salo sa dulang ng Panginoon, sapagkat doon sinasariwan natin, inaalala natin, at ayaw nating kaligtaan, ayaw nating kalimutan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos na kay Kristo Jesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at kaligtasan ng bawat isa sa atin. Napakabigat na gawad ng sumpa at parusa. Isipin ninyong pati ang espiritu ay naiinsulto. Ang Diyos sa kanyang kabutiang loob, sa kanyang kagandahang loob, ang Diyos na mapagbiyaya, siya pa ang gumawa ng paraan sa kapatawaran ng kasalanan upang yung galit ng Diyos ay mapigil. Yung pagpaparusa sa kasalanan, ang Diyos na ang nagtakip, ang Diyos na ang gumawa ng paraan. At ito'y sa pamagitan ni Kristo Jesus. Dahil dugo ang kailangan ibubuo ang dugo sa kapatawaran ng kasalanan, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ito ang paraan. Isinakripisyo niya si Kristo Jesus. Tatanggihan mo ngayon? Hindi mo tatanggapin? Hindi ba insulto sa Diyos? Insulto sa espiritu ng biyaya. Biyaya na nga eh. Ang sabi nga palagi sa definition sa English, unmerited favor. Hindi man tayo dapat kaawaan. Hindi man tayo dapat biyayaan ng Diyos, ng kanyang kapatawaran. Kundi nakatalaga tayo sa kaparusahan, sa hakatulan at kaparusahan. Pero dahil mapagbiyaya ang Diyos, maganda ang kanyang kalooban, siya mismong gumawa ng paraan. Ipinalit niya si Kristo Jesus sa ating lugar. Siyang umako ng ating kasalanan. Hindi ba yan ang sinasabi ng unang Pedro 2:6? O Pedro 2:21 hanggang 24, na siya ang nagbata at nagdala sa kanyang katawan ng kabayaran ng kasalanan. At yan din
ang sinabi ni Propeta Isaiah sa Kabanatang 53. Hindi ba? Na dinala niya ang kasalanan. Inalipusta siya. At lahat, pinagdusta. Binatan niya lahat. Sa kabila nito, tatanggihan mo. O kung hindi mo naman tatanggihan, tatalikuran mo. Ibig sabihin, lalo na sa mananampalatayang Kristiyano na, kaya maya-maya makita natin, ang sabi diyan, pagkatapos na maliwanagan ng katotohanan, nakilala natin ang katotohanan, naunawaan natin ang sakripisyo ni Kristo, ang pag-alay niya ng buhay, at ang pagbububo ng kanyang dugo, at pagkatapos ay tanggihan natin, o kaya naman ay talikdan natin, iwanan natin. Mga kapatid, hindi biro, mas mahigpit na parusa ang ihahatol. Dito sa Hebreo 9 at 10, Kabanatang 9 at 10, dahil pinag-uusapan ng dugo ni Kristo, ipinakita ang pagkakaiba ng paghahandog ng kaloob hayang susunugin noong unang panahon sa unang tipan at na magkaroon ng pagbabago tipan, ang ikalawang tipan. Mababasa niyo sapagkat ang hinihingi ang Diyos din ang nagtakda sa Hebreo 9:22, maliban sa pagbubuhos ng dugo ay walang kapaturan. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya kailangan talaga yung dugo. So, ang ginawa ng Diyos na sistema, yung sacrificial system, sa unang tipan, may saserdote, pumapasok sa dako ng kabanal-banalan, minsan lamang sa isang taon, naghahandog ng hayop, nagpapatulo ng dugo, dun sa kaban ng tipan, sa takip ng luklukan ng awa, at ginagawa ito sa araw ng Day of Atonement, yung pista ng Yom Kippur sa Hebreo. Day of Atonement, Yom Kippur. Yung ibinubuhos na dugo doon sa takip ng luklukan ng awa, yung mercy seat ng Kabanatipan o Ark of Covenant, ay para sa kasalanan ng saserdote at kasalanan ng buong bayan, minsan at taunan ginagawa para hindi alisin ang kasalanan, takpan lang pansamantala. Kaya ang salitang atonement sa Ingles, sa wikang Hebreo ay kofar. Kinuha sa salitang Kippur, kaya Yom Kippur, Day of Atonement. Yung dugo na winiwisik ay dilalagay. Alam naman ninyo yung kaban ng tipan. Sa susunod na pagkakataon, tatalakayin kung mas mahaba ang kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan ay pinagutos ng Diyos na gawin at doon nakikipagtagpo ang Diyos sa kanyang bayan. At meron doon na tinatawag na mercy seat, yung luklukan ng awa. Yung mercy seat, kaya tinawag na luklukan ng awa, ay doon dinadala, iniluluho ang lahat ng pangangailangan, lalo na ng pagpapatawad ng kasalanan na hinihingi sa Diyos. Yun ang parang meeting point. Parang yun doon ang tagpuan ng Diyos at ng kanyang bayan.
At kapag ka gumawa ng pag-aalay, paghahandog ng kaloob o hayop, at yung dugo nito ay iwinisik o ibinuhos doon sa takip, yung kapar ng kabanantipan, pansamantalang tinatakpan ng kasalanan. Pansamantalang tinatakpan lang. Hindi upang hindi makita ng Diyos yung kasalanan. Nakikita ng Diyos ang kasalanan, kundi yung pagtatakip ng kasalanan para kahit paano pansamantala na kaparaanan na ang Diyos ay mapigilang magparusa, mapigilang siya ay gumawa ng kanyang kabagsikan, ng kahatulan. Dahil yung dugo ang nagpapaamo, parang nagpapakalma ng galit ng Diyos. Yun ang pansamantalang lunas. Nung unang panahon sa unang tipan, pinakakalma ang Diyos. Yung puyos, yung magsik ng kanyang galit. Dahil dun sa paghahain, dun sa paghahandog. Di ba? Parang sa mas payak na pangusap, para bagang may tinatawag tayo kuminsan, peace offering. Di ba? Pagkagalit sa atin ng isang tao, di ba? Meron tayong ibibigay na regalo, pang-amo, pampakalma, di ba? Para muli kayong magkasundo. Meron kang iniregalo. Parang ganon. Peace offering ang tawag ko minsan sa Ingles. Iyon ay parang ganon din. Yung dugo, yung hayop na inihahandog, kinakatay, pinapatay. At yung dugo nito na inilalagay dun sa takip ng luklukan ng awa. Ang siyang parang ang Diyos, ang ginamit na salita sa bagong tipan ay pampalubag loob. Pampalubag loob sa Diyos. Parang medyo ang Diyos, yung kanyang galit, ay matitimo. Yung dugo, pansamantalang tinatakpan ang kasalanan. Nung unang panahon. Subalit pagdating ng ikalawang tipan, kasi yung sabi, yung lahat ng ginagawa noon na mga pagsasakripisyo, paghahandog ng hayop, haying susunugin, anino lang ng darating. Nang ibig sabihin, yung totoo na talagang paghahandog, yung totoo na pagbububo ng dugo, na hindi lamang makakatakip pansamantala ng kasalanan, kundi makapag-aalis. Malaki pong diferensya yan ng pagkakaiba. Ang salitang yan. Pansamantalang tinatakpan lang kasalanan sa dugo ng hayop na kaloob ng unang panahon. Pero nang dumating si Kristo Jesus, hindi lamang tinatakpan ng kasalanan, inaalis ang kasalanan. Kaya noong ipakilala siya ni Juan Bautista, sa Juan 1:29, anong sabi? Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Anong ibig sabihin ng nag-aalis ng kasalanan? Pag titingnan ninyo sa wikang Grego, yung pag-aalis ay yung saltang airo, na ibig sabihin ay dalhin, pasanin, tangayin, alisin. Kaya, nung unang panahon, kahit na sa unang panahon, mayroon silang ginagawang seremonya. Naghahandog sila para sa kasalanan, pansamantalang matakpan ng kasalanan, yung dugo ng hayop. Pero meron din silang ginagawang ritual na may kambing
sa pamagitan ng isang seremonya, ipapasan nila sa kanya yung lahat ng kasalanan. At itataboy siya na mag-isa doon sa ilang larawan na tinangay niya ang kasalanan. Parang ganoon. Pero ulit-ulit nilang ginagawa yung kasi nga hindi maaari na makapaglinis ng kasalanan ang gayong paghandog. Iyan ang iginigiit ng Hebreo 10 lalo na sa ikalawang tipan na tanging yung totoo at perfecto, the perfect sacrifice, the supremacy of Christ's sacrifice and the sufficiency of Christ's sacrifice. Ang kanyang dugo, sariling dugo, hindi dugo ng hayop, na kagaya ng dinadala ng saserdote, kundi sariling dugo niya, ang tanging dugo na makapaglilinis at makapag-aalis ng kasalanan. Kaya yung dugo ni Kristo na ibinubo sa kanyang pagsasakripisyo. Hindi mo maaring hindi banal. Hindi mo maaring sabihin, walang kwenta yon, hindi naman totoo yun, anong epekto nun? Anong sabi? Mas mabigat na parusa ang ihahatol sa nagsasabi nun. Dahil ginagawa mong walang kwenta, binabaliwala mo ang mismong paraan ng Diyos na kanyang ginawa para sa katubusan ng kasalanan. Insulto sa Espiritu. Kaya nakita niyo mga kapatid, napakahalaga itong ating pinag-uusapan ng sakripisyo ni Kristo. Nangyaring pagdating ni Kristo, mismo na kanyang sariling dugo, ang tanging dugo na makapaglilinis at makapag-aalis ng nagawang kasalanan. Unang Pedro 2:21-24, Isaiah 53:2-5, siya nga ang nagbata na dinala sa kanyang katawan ang kasalanan hanggang sa kanyang kamatayan. Nakita ninyo? Yung pinasan niya, yung dapat tayo ang may kasalanan. Siya na matuwid, ang sabi nga ay, namatay para sa di matuwid. Siya na walang kasalanan, ay namatay para sa mga makasalanan. Inako ni Kristo yung lugar natin, yung pwesto natin. Kumbaga sa isang parusa, kahatulan parusahan, tayo dapat ang nakaupo o nakatayo doon sa parusahan. Dahil tayo nahatulan, tayo ang nagkasala, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Inako ni Kristo, siyang lumugar, pumwesto sa lugar natin. Upang muling magkaroon ng pagkakasundo sa Diyos. Manumbalik yung relasyon sa Diyos. Mapawi ang kanyang galit. At hindi na sumpa o parusa ang ginagawan, kundi mana na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kaligtasan. Kaya, kung ito'y uunawain nating mabuti, at talagang sariwain natin palagi sa ating mga isipan, mga kapatid, walang Kristiyano na magwawalang bahala. Walang Kristiyano na magpapabaya.
Walang Kristiyano na magpapawalang halaga ng sakripisyo ni Kristo. But how do we show our appreciation? Gaano natin na ipapakita ang ating pagkilala, ang ating pagpapahalaga sa sakripisyo ni Kristo? Sa panahon natin, walang gusto ang mga tao, kahit na mga Kristiyano, kundi kung ano ang makukuha nila sa Diyos. Anong pagpapala? May higit pa bang pagpapala kaysa rito? May higit pa bang biyaya? Na masigit pa rito, ang biyaya ng kaligtasan. Ang kaloob ng Diyos. Sa pamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. How could we not be more appreciative? Bakit hindi tayo masyadong nagpapahalaga ng sakripisyong ginawa ni Kristo? Dapat yung sakripisyo ni Kristo, sabi nga dyan sa unang Pedro 2, pero hindi yan kasali sa ating paksa na pinag-uusapan. Pero babasahin niya ngayon ng Pedro 2, yung sakripisyo ni Kristo. At sa maraming pantalata, dapat yun magbubunsod sa atin. Nang sabi, kung paano siya'y nagbata, dapat marunong din tayong magbata. Kung siya'y naghirap, dapat marunong din tayong maghirap, sabi. Pero ilang mananampalatayang Kristiyanong gustong maghirap para kay Kristo. Ilan ang nakahandang magbata sa pagsunod at paglilingkod kay Kristo. Binata ni Kristo ang lahat para sa atin. Sabi diyan, sa mga talatang nabanggit. Pero tayo, gaano tayo kahanda na magbata para kay Kristo? Kahit paano upang maipakita natin kung gaano natin minamahalaga ang kanyang sakripisyo. Ang sabi niya ay, ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan sa Hebreo 8:12. At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ito yung ikalawang tipan, bagong tipan. Magiging mahabagin ng Diyos at ang kasalanan ay hindi niya aalalahanin pa. Kasi nga, sa sakripisyo ni Kristo, hindi lang niya tiyatakpan pansamantalang kasalanan. Tinangay, inalis ang kasalanan. Ginigit sa ikalawang tipan na sapagkat yung sakripisyo ni Kristo, yung kanyang pag-aalay ng buhay at pagbubuo ng dugo, ay ganap na at sapat na, minsan lamang at yun ay magpakailanman, iginigiit na ang kapatawaran ng kasalanan, mababasa ninyo yan sa mga talatang Hebreo 9:12, Hebreo 9:14, Hebreo 9:15, Hebreo 9:16, Hebreo 9:26 at 28, iginigit at ipinababatid na sa Kanya lamang
Kay Kristo Jesus lamang, ang Yesus Kristus, ang Yeshua Mashiach, ang Mesiyas na tagapagligtas, sa Kanya lamang makakamtan ang walang hanggang katubusan, ang malinis, mapatawad ng kasalanan, at makatanggap ng pangako ng manang walang hanggan. Hebreo 9:28, na sa Kanya lamang kay Kristo Jesus makakamtan ang kaligtasan. Walang iba. Kagaya ng sinasabi ng mga Gawa 4:10-12, sa kangino mang iba, walang kaligtasan. Sapagkat ang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ay ang pangalan ni Jesus, Yeshua. Di ba ibig sabihin ng Jesus sa Mateo 1:21, Yeshua sa Hebreo? Ang pangalang Jesus, siyang magliligtas sa kasalanan. Siya lang. Walang iba. At walang ibang kaparaanan. Kaya tayo mga kapatid, nakasentro ang ating pananampalataya kay Kristo. Walang kaligtasan kanino man maliban lamang kay Kristo Jesus. Kung tutusin po, napakagaang isipan yun. Bakit? Kung idaan natin sa tanungan, sino ba ang nagalay ng buhay? Sino ba ang nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin sa kamatayan hanggang sa kamatayan sa krus, ang sabi ng Pilipos 2. Sino ba ang nagbubo ng kanyang dugo? Meron pa bang iba maliban kay Kristo Jesus? Kaya bakit tayo padadaya? Na nandoon ang kaligtasan, narito ang kaligtasan. Narito ang Kristo, naroon ang Kristo. Kay Kristo Jesus lamang. Ang Yesus Kristus, ang Yeshua Mashiach, ang kaligtasan, ang kapatawaran ng kasalanan, ang pagmamana ng manang walang hanggan, ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan, kay Kristo Jesus lamang. Walang iba. Ang magandang bagay dito, sa ikalawang tipan, sa sakripisyo ni Kristo, sa pag-aalay ng kanyang buhay at pagbububo ng dugo, pinag-uusapan ng dugo palagi. Dahil, kagaya ng mga nakarang aking pagpapaliwanag, kapag pinag-uusapan ng tipan, kapag may nagsusumpaan at nagtitipanan, sa unang tipan at ikalawang tipan na mababasa sa Biblia, may kahalong dugo. Di ba? Pinaliwanag ko na yan. Na meron silang hayop na kinakatay, pinapatay, hinihiwa nila sa dalawa. Kaya ang paggawa ng tipan noong unang panahon ay hindi ginagamit ang salitang paggawa, kundi paghiwa. Hindi making of covenant, kundi cutting of covenant. Kasi may hinihiwa silang hayop. Hinihiwa sa dalawa. Dahil doon sila nagsusumpaan, nagtitipanan, doon sa pinaghiwa na laman at doon sa
tumulo na dugo. Dahil napakaseryoso ng ng tipanan sa Biblia. May dugo, ibig sabihin may buhay. Ang sumpaan at tipanan sa Biblia ay mayroong buhay na iniaalay, may dugo na binubuo. Ganun kaseryoso. Hindi biro ang sumpaan o tipanan. Kaya lang ang Diyos ay makipagtipan. Kahit na sa unang tipan, ang sabi diyan sa Hebreo, maging ang unang tipan na hindi nawala ng dugo. Hindi ba nagwisik din si Moses ng dugo? Sa Exodo 24 o 34, at yan din ay binanggit dito sa Hebreo. At kahit na ang ikalawang tipan ay itinalaga rin sa dugo. Ibig sabihin, ang salitang itinalaga ron, magkakabisa yung ginawang sumpaan o tipanan dahil dun sa winisik na dugo o pinatulo na dugo. Ipagpaumanhin nyo, para madali sa isipan, gamitin natin na pag tayo ay lumalagda ng isang tipan, gumagawa ng isang sumpaan o kasunduan, lumalagda tayo. Yeah. Nilalagda natin ang pangalan natin. Ilagay na lang ninyo sa ganong kaisipan para mababa. Yung sumpaan o tipanan na ginagawa noon, yung dugo ng iniyalay na handog, yun ang parang pinantatak. Na katunayan, nagsumpaan, na katunayan upang maging matibay, totoo yung ginawang sumpaan, may buhay na inialay, may dugo na pinatulo. Ganun kaseryoso, katotoo, ang sumpaan o tipanan. Sa ikalawang tipan, hindi na dugo ng hayop ang pinangtibay at pagpapatunay ng tipan, ng ikalawang tipan, kundi dugo ni Kristo. Parang ganito, para maintindihan ninyo. Sa kasal, dahil ang kasal ay covenantal relationship, di ba? Tipanan din, sumpaan din. Sa seremonya ng kasal, may ginagawa na kung ano-anong mga simbolo, kung ano-anong sagisag, para lang patunayan at magpatibay na yung ikinakasal ay talagang ikinasal, hindi ba? May nagpapalitan sila ng sumpaan, yung kanilang exchange of vows, nagpapalitan ng singsing, at kung ano-ano pang, lalo na ngayon, ang mga kasalan, ang dami-daming mga seremonyang idinagdag. Pero ginagawa ang lahat ng mga yun, pakita na nangyari nga ang kasalan. Totoo nga na ikinasal sila kasi may mga patunay, may mga singsing, kung ano-ano pang mga inilalagay, sagisag. Parang ganito yon. Nung magsumpaan, magtipanan sa Biblia, sa unang tipan at ikalawang tipan, kailangan may dugo, may kakatayin na hayop, may papatayin na handog, at dadalak yung dugo, at saka sila magsusumpahan, patunay na nangyari nga na sila'y nagsumpaan o nagtipanan. Di ba mas madaling unawain sa ganung seremonya? Nung unang tipan, nang makipagtipanan ng Diyos, may kinatay din hayop si Moses. Kahit na nung kay Abraham, ang Diyos mismo nagutos na, dalhin mo yung mga hayop dito, hihiwain mo. Yeah. Kay Moses, ganun din, kumuha sa isang tasa, nilagyan ng dugo, winisik sa tao, winisik sa aklat ng tipan. Patunay na nagtipanan sila, ang Diyos at ang kanyang bayan. Pero dugo ng hayop ang ginagamit noon. Kaya ang sabi sa Hebreo, mas matibay, mas magaling ang ikalawang tipan.
the new covenant is a better covenant, superior than the old covenant, dahil ang pinantatak dito, ang pinagtalaga rito, pinagtibay dito, ay hindi na ng dugo ng hayop, kundi mismong dugo ni Kristo. Nakita niyo yung kaibahan? Ginamit pa rito ang salitang testamento. Nagiba na ng konti ang ginamit na paglalarawan ni Pablo. Ginamit niya ang salitang testamento. Sa Latin, testamentum. Kagaya ng mga huling abilin. Ang sabi niya, hindi magkakabisa, walang kabuluan ng testamento kung hindi mamamatay yung nagtestamento. Diba sa testamento, kahit na sa batas natin, magkakabisa lamang yung last will and testament, hindi abang buhay yung gumawa ng last will and testament o huling abilin, kaya nga huling abilin kundi pagkamatay niya. Kaya sa korte po natin, nililitis pa yan. Yung last will and testament. Dinadala pa yan sa korte. Yung probate. Kailangan pang dumaan sa isang proseso para magpasyang korte, ayon doon sa gusto ng namatay, kangino, ano ang mapapamana sa bawat isa. Pero may bisalo pag namatay. Ginamit din ni Apostol Pablo yon upang lalong ipakita na kung anumang ipinangako ng Diyos na siya'y magiging maawain, mahabagin, at hindi na niya alalahanin ang kasalanan, kundi magpapatawad siya, hindi lamang tatakpan ang kasalanan, kundi ito'y aalisin, ang kanyang handog na kaloob ay si Kristo, kinakailangan siyang mamatay para magkabisa yung pangako ng Diyos, yung kanyang tipan. Isinakripisyo niya si Kristo, kanyang anak, upang mamatay. Mayalay ang buhay at yung dugo niya ang pagpapatunay at pagpapatibay ng sinumpaang tipan ng Diyos. Kaya better covenant, mas mabuting tipan yan, sabi, at mas lalong mabuting pangako. Kung tutusin po, bakit? Kung tayo lamang ay nabuhay sa panahon ng unang tipan, ulit-ulitin yung paghahandog ng kaloob sa Diyos, ang paghahaying susunugin. Kaya mas mabuti ang ikalawang tipan. Tinubos na ni Kristo, binayaran na ang kasalanan. Kumbaga sanay, wala na tayong utang, wala na tayong bayarin. Wala na tayong alalahanin sa harapan ng Diyos. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, nilinis tayo, hinugasan sa kasalanan, matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kuntituloy mo. Di ba malaking biyaya yun ng Diyos? Hindi sa pamagitan ng ating gawa, hindi tayo kailangan gumawa. Gumawa na maghandog, magsakripisyo. Hindi. Hindi tayo ang kailangan ng magbitbit ng krus. Hindi na tayo ang kailangan na hagupitin natin ang ating sarili. Pahirapan ng sarili. Inako lahat ni Kristo, siyang nagbata sa kanyang katawan. He was bruised for our transgression. Ang sabi nga ni Isaias na propeta sa Kuna 53. Sinugatan siya ng dahil sa atin upang sa pamagitan ng kanyang mga sugat,
tayo'y gumaling. Pag binasa po ninyo yung Isaiah 53, kung paano yung nilarawan ng Mesias, the suffering Messiah, ang Kristo na naghirap, sabi niya, wala kang makikitang anyo na kalulugdan mo. Di ba? Kung ngayon makakakita tayo ng pinipinta na larawan ni Jesus, di ba? Matangos ang ilong, makinis ang balat, magandang lalaki, at kung ano-ano pa. Pero pag binasa niyo yung Isaiah 53, sabi, kung titignan mo ang kanyang mukha, hindi mo siya kagugustuhan, hindi mo siya kaibigan, dahil sa hirap at pasakit na kanyang tinanggap at pagbabata. Isipin ninyong pasanin niya, parang yung awit, pinasan niya ang buong kasalanan ng buong sangkatauhan, ng buong sandaigdigan. Ang magandang bagay dito, tayo dito sa kawan ng Panginoon, pinaninindigan natin at pinanghahawakan ang katiyakan ng kaligtasan. The assurance of salvation. Dahil dito mismo sa Hebreo 13:20, yung dugo na pinantibay sa ikalawang tipan o bagong tipan. Ang sabi sa Hebreo 13:20 ay ang dugo ng tipan na walang hanggan ng dakilang pastor ng mga tupa. The blood of the everlasting covenant, kaya katiyakan ng kaligtasan ng ating pinangahawakan, sapagkat yung dugo na pinantibay sa tipan, sa pangako ng Diyos, upang makamtan ang katubusan at ang kaligtasan, ay tipan na walang hanggan, eternal covenant. Olam beret sa Hebreo. Diatheke, sa Grego. Walang hanggan ang sinumpaan ng Diyos. Kaya di tayo dapat nag-aalinlangan na kung tayo maliligtas o hindi maliligtas, anong kaligtasan, paano? Mga kapatid, tapos ng usapin yan. Walang hanggan na tipan ang pinag-uusapan. Everlasting covenant. Olam bareth. Kaine diatheke. At ang dugo na pinantibay dun sa walang hanggang tipan ay hindi na mababago, hindi na babawiin, sapagkat ginawa ni Kristo na mabubuong dugo na minsan lang at magpakailanman. Hindi na uulitin. Ang pagliligtas na ginawa ni Kristo ay minsan lang. Kaya sabi dito, hindi na maaaring ulit-ulitin. At ang dugo na pinantibay sa tipan ay dugo ng dakilang pastor ng mga tupa. Ano sabi ng 1 Gs? 11, 14, 15. Hindi ba ang mabuting pastor ang nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tupa? At alam niyo, kahit na kung sinabi ng unang Pedro 2 na kayo ay tinubos, binili ng mahal na dugo ni Kristo. Pagdating ninyo sa mga Gawa 20, 28 at 29, ang kawan, ang eklesia o kapisanan ng Panginoon, ang binili, ang tinubos ng kanyang dugo. Kaya dito sa atin sa kawan ng Panginoon, maliwanag at matatag ang saligan o batayan ng ating katiyakan ng kaligtasan.
yung assurance of salvation. Dahil sa dugo ng tipan na walang hanggan, na dugo ng dakilang pastor ng mga tupa. Binibigyan tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya yung ating binabasa tuwing linggo, maliban sa mga awit 23, ang 1 Gs, meron pa bang mas maliwanag? Kung katiyakan ng kaligtasan ng pag-uusapan, anong sabi? Ako ang mabuting pastor. Sabi na po yun, binibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Anong sabi niya sa kanyang mga tupa? Binibigyan ko sila ng buhay na walang gan. Kailan may hindi sila malilipol at kailan may hindi sila agawin ng sino man sa aking kanya. What a solid rock. Foundation for an assurance of salvation. Mabuti yung nagkakaunawaan tayo. Upang hindi tayo nag-aalinlangan, upang hindi tayo kayang tangayin ng hangin ng kung ano-anong doktrina. Tanging kay Kristo Jesus lamang ang kaligtasan at wala sa iba. At napakabuti ng Diyos sa atin sapagkat sa ating paninindigan, sa ating pananampalataya, kung tayo ay may pagkakilala kay Kristo Jesus, lalo na bilang mabuting pastor, at tayo'y kabilang sa matupa sa kanyang kawat, tinitiyak tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng pangako ng paniniguro ng kaligtasan. Subalit, sa pagtatapos nitong aralin natin, may tanging tagubilin. May tanging tagubilin. May hinihingi na pasubali. Anong sabi? Yamang naliwanagan na. Yan ang ginamit dyan sa Hebreo 3, 4 at 9. At Gs. Yamang naliwanagan na. Dapat maging maliwanag sa atin. Yamang naliwanagan na ng katotohanan. Ano yung katotohanan dapat ay lumiwanag sa atin? Yung sakripisyo ni Kristo ang pinag-uusapan. Ngayong naliwanagan tayo, sa sakripisyo ni Kristo, yung kanyang pag-alay ng buhay, yung kanyang pagbubuo ng dugo, na sa kanya lamang makakamtan ng katubusan, ang kapatawaran ng kasalanan at ang kaligtasan, maliwanag dapat yun. Ang sabi ng tagubilin, Hebreo 3:6, Hebreo 10:23-35, na ating ingatang matibay, huwag na'y takwil ang pagkakatiwala na may dakilang gantimpala at ating pag-asa. Tignan niyo yung pinagbilin, ha? Maliwanag na sa atin na meron tayong katiyakan ng kaligtasan. Ngayong maliwanag na yun, naliwanagan na tayo sa katotohanan. Parang sinasabi rito, ngayon, huwag niyong itakwil, ingatan niyong matibay. Alin? Sa Grego, ang ibig sabihin ng ingatang matibay ay kateko. Ibig sabihin, pagharian. Take hold of it. Yakapin ninyo. Ariin ninyo. Ang katotohanan yon na si Kristo lamang ang kaligtasan, sapat ang kanyang sakripisyo na ginawa, at ang sabi pa, huwag itakwil, apobalyo. Ibig sabihin, huwag niyong itapon, huwag niyong bitawan.
Na parang, walang kabuluhan ito, ang pananampalatayang ito kay Kristo. Itapon nyo, walang kwenta. Sabi, hindi. Panghawakan ninyo, ariin ninyo, yakapin ninyo ang pananampalatayang yan, ang paniniwala at pagtitiwala kay Kristo Jesus, sapagkat yan ay may dakilang gantimpala. Kung ano mas gusto niyo, yung dakilang parusa. Ang sabi sa Hebreo 11:40, lalo na ng anumang ipinaghahanda ng Diyos na lalong mabuting bagay para sa inyo. Merong tinukoy rito na ang kapatawaran ng kasalanan, makamtan ng katubusan, makamtan ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Pero ang sabi pa, dinagdag pa, at ang ipinaghahanda ng Diyos. Sa unang Pedro 1:4, meron sinabing manang inilalaan para sa inyo sa langit, na binabantayan ang kapangyarihan ng Diyos. Dito ang ginamit naman salita ay, may inihahanda ang Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin. Yun yung salitang problepo sa Grego, na ibig sabihin, merong inihanda ang Diyos. Meron siyang pinanukala na mabuti. Pasubali, Hebreo 3:6-14, ang sabi, ang manatili na kabahagi ni Kristo, na ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala, yung ating pananampalataya at pag-asa, hanggang sa katapusan. Hanggang sa katapusan. Ang usapan dito hanggang katapusan. Kaya ang sabi bandang huli, kagaya ng ating pamagat, sa ating araling pagkain, ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya. Hindi niya itatapon ang pananampalataya niya. Hindi niya iiwanan, hindi niya bibitawan ng kanyang pagkilala at paniniwala kay Kristo Jesus, na siya lamang ang tagapagligtas, ang Mesiyas na tagapagligtas. Yesus Kristos ang Mesiyas Kristos. Pag hindi ganoon ang sabi ni Kristo, mamamatay kayo sa inyong kasalanan kung hindi kayo sasampalataya sa akin na ako ang Kristo, ako ang Mesiyas. Ngayong naliwanagan tayo na siya lang ang Kristo, ang Mesiyas na tagapagligtas, huwag nating itapon yun. Huwag nating baliwalahin yun. Huwag natin talikdan yun. Huwag nating iwanan yun. At ang sabi sa uli, at kapag siya ay umurong, ay hindi ko kalulugdan. No turning back. No turning back. Alam mo ba ninyo ang ibig sabihin ng salitang umurong sa Grego? Opostelo. Tinignan ko lahat kung anong ibig sabihin ng umurong. Kung ikaw ay uurong sa pananampalataya mo. Ang opostelo ito. Tingnan ninyo kung alin kayo sa dito. Ang opostelo sa Grego, umurong ay ito. Magpabaya o mawala, tumigil o magpigil, umiwas o matras, sumuko o magtago, tumalikod, di sumunod, umalis, lilihis, humiwalay, mawalay. Yun ang ibig sabihin ng umurong na salita rito.
ng apostelo. Siguro naman kahit isa ron na may tumama sa atin. Hindi siguro tayo makakaiwas doon kahit paano sasabihin natin baka may pagkakataon tayo umuurong din. Maaaring tayo'y may pagkakataong nagpapabaya kung hindi man talagang nawawala sa pananampalataya. May nanghihina, may tumitigil, may umiiwas, may umaatras, may sumusuko, ayaw na, nagtatago, tumatalikod at hindi na sumusunod, umaalis, lilihis, humihiwalay, umaayaw. Yun ang ibig sabihin. Ang sabi, kapag siya'y umurong, pagkatapos na maliwanagan, hindi lamang pagtatakwil kay Kristo, kundi pagtataksil na kay Kristo, ang umurong. Anong sinasabi? Ng Hebreo 6:4 hanggang 8, tungkol sa minsang naliwanagan. Naliwanagan na, nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi na ng Espiritu Santo, nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos. Di ba nangyari na sa atin ito? Efeso 1:13, sabi, pagkarinig ng mabuting balita at kayo'y nanampalataya, tinatakang kayo ng Espiritu Santo. Kaya yung sumasampalataya kay Kristo Jesus, naliwanagan na siya sa katotohanan na si Kristo Jesus lang ang kaligtasan. Nahalasap na niya yung kaloob, yung biyaya ng Diyos, yung handog ng Diyos na walang bayad na kaligtasan. Pati ang Espiritu Santo ay kanya na ring naranasan. Pagkatapos nun, uurong, mawawala, hihiwalay, manghihina, lilisan, kung ano pa lahat yung saltang umurong na aking binanggit. At saka nahiwalay sa Diyos, hindi na maaaring baguhin muli, hindi na muring iahayin pa si Kristo, papako pa ba muli siya sa krus? Hindi na mangyayari yun. Ang kahulihan ng mangyari, para siyang dawag, nang sabi sa talatang 6:8, ang kahinatnan ay tatakwil at magipit na sumpa, at ang kahinatnan ay susunugin. Hindi magiging karapat-dapat, hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang umuurong. Ang sabi ng Panginoon sa Lucas 9:62, sinabi ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Hindi. Have we decided to follow Jesus? No turning back. No turning back. Kaya ang sabi bandang uli, saan tayo? Doon sa umuurong, pag umuurong, ay bumabalik sa kaparusahan, sa kapamakan. O doon tayo sa may pananampalataya tungo sa ikaliligtas ng kaluluwa. Susulong o urong? Kaligtasan o kapahamakan? Your choice. Inyong desisyon. Tayo po'y tumayo.
Manalangin. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong mga salita, sa pagpapaalala mo at babala, sa maselang pagpapasya na kailangan naming gawin sa aming buhay. Ang sumulong o umurong. Panginoon, kahit papano'y mahaba-haba na rin ang aming lakbayin sa pananampalataya. Marami na rin kaming mga binata ng hirap at sakit. Marami na rin pakikipaglaban sa pananampalataya ang aming pinagdaanan. Huwag mo pong hayaang kami masinsay. May mga pagkakataong pinanghihinaan kami ng loob. May mga sandali na kami nalulugmok. Nawawala ang aming pagtitiwala. Sa dami ng mga pagsubok at mainit na apoy na tumutupok upang kami masala. Meron ng mga nasinsay, may mga nagsipagtalikod at hindi na bumalik. Merong mga nangawala at hindi na masumpungan. Meron ng mga nalihis at napalayo. Subalit salamat po, Panginoon, sapagkat naririto sinisikap naming maging tapat sa iyo. Maging matatag na kaugat na malalim sa aming pananampalataya upang huwag kaming makilos. At lalo na't hindi kami matangay ng anumang hahing ng doktrinang umihihip. At kami maagaw at mawala sa iyo. Igawan mo ang karagdagang pagbabasbas at pagpapala sa mga masumpungan mo na sinasabing matuwid na nabubuhay sa pananampalataya sa iyong harapan. Sa kabila po ng maraming mga paghihirap sa buhay na ito, pinagtatagumpayan ng buong sikap. Hindi tinatakwil ang pananampalataya, kundi lalo pang niyayakap. Sapagkat minamahalaga namin ang sakripisyo ni Kristo. Na huwag mawala ng kabuluhan ng kanyang sakripisyo. Na hindi siya namatay sa walang kabuluhan para sa amin. Upang ang kanyang pagbibigay ng buhay, ang pagpapatulo ng kanyang dugo, ay aming mapakinabangan sa walang hanggan. Ipagpatawad mo, Panginoon, kung merong mga pagkakataong lumilingon kami sa likuran at nawawalay ang aming paningin sa iyo. Ipagpatawad mo kung sakaling may mga pagkakataon na nagkakaroon ng balakid sa aming mga upang hindi ka namin masundan ng iyong mga bakas. Ipagpatawad mo, Panginoon, kung may pagkakataong nangungundim ang aming mga espiritu. Paningasin mo ng Espiritu Santo. Magningas ang Espiritu. Palaging mag-alab sa aming mga buhay upang kami makapagpatuloy
sa pagsunod sa iyo at maging paglilingkod. Nakapagpasya kaming sumunod kay Kristo Jesus at wala nang balikan, wala nang paglingon, wala nang atrasan. Sapagkat hindi namin ibig ang bumalik sa kapahamakan, kundi sumulong tungo sa ikaliligtas ng aming kaluluwa. Palagi nawa naming pahalagaan ang sakripisyo ni Kristo sa buhay namin. Palagi nawang itong sariwahin namin sa aming mga isipan. Palagi naming alalahanin kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa amin. Upang noong panahon ng aming kahinahan, si Kristo Jesus ay namatay ng dahil sa aming mga kasalanan. Palagi nawa naming alalahanin ang kanyang pagbabata, ang kanyang pagpapasakit. Kung paano siyang inalipusta, sinugatan, kung paano hinampas at ibinigay sa kanyang latay ng pagpapakasakit ng dahil sa amin. Hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Ngunit, dahil sa iyong kabutihan, O Diyos, pinagtakpan kami ni Kristo Jesus. Tinubos kami ng kanyang dugo. At sa araw-araw ng aming buhay, siyang namamagitan sa amin. Kung sakahalimang may mga pagkakataon kami nagkakamali pa, kung sakali may pagkakataon na nakakagawa kami ng hindi mabuti at hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos, salamat kay Kristo Jesus. Kagaya ng isang punong saserdote ang namamanhik sa harapan ng Diyos. At para bagang nagsasabing, kalimutan ang kanilang kasalanan. Oh Diyos, inaamin po namin ang aming kahinaan, inaamin namin ang aming mga kapintasan, inaamin namin ang aming mga kakulangan, inaamin namin, Panginoon, ang hindi namin pagiging karapat-dapat sa iyo. Salamat po sapagkat ang dugo ni Kristo nagpapatuloy na nililinis kami sa aming mga kasalanan at ginagawa kaming matuwid sa harapan ng Diyos at karapat-dapat sa iya. Napakabuti mo, Panginoon. Imbes na pakawalan mo ang palaso ng iyong galit, imbes na igawad mo sa amin ang iyong sumpa at ang parusa, ang ipinagkaloob mo'y biyaya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Napakabuti mo, aming Diyos. Napakabuti mo, aming Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Yun lamang alalahanin namin ang buhay na iyong binibigay, ang hininga, ang kalusugan, ang kalakasan, ang kagalingan, at lahat ng mabubuting kaloob na nanggagaling sa itaas. Hindi kami dapat magiging makakalimutin ng mga gawa mong mabuti sa buhay namin. Kundi lagi kang pasalamatan at higit sa lahat, paglingkuran ka. Sa pamagitan man lamang ng aming paglilingkod sa iyo, kagaya ng pagsamba sa araw na ito, ay isang pagpapakita na minamalaga namin ang sakripisyo ni Kristo.
sa pamagitan ng aming paglilingkod sa iyo. Kahit ng aming paglilingkod, hindi kayang tumbasan o bayaran ang kabutihan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kahit papano, Panginoon, sa aming paglilingkod, ay may papakita namin ang aming pagkilala ng utang na loob sa iyo at ng aming pagpapasalamat. Sa pamagitan ng aming paglilingkod, maipadama namin sa iyo ang aming pagpapasalamat. Sapagkat marapat na sumayo ang lahat ng kapasalamatan, maging ng karangalan, maging ng kapurihan at kalwalatian. Amen.